Bayan, panibagong Lunes, panibagong mensahe naman ang ating pakikinggan. At pag-uusapan, syempre kasama pa rin ang ating millennial psychologist dito lang sa All About You. Magandang araw. Ako nga pala si Rian Portuguese, your millennial psychologist. And welcome sa All About You, kung saan ito ang safe space mo at pag-uusapan natin ang tungkol sa'yo. Para sa umaga na to, pag-usapan natin yung mismong concern ni Violet. Sabi niya, okay lang po bang mag-ask ng advice to heal after my father has cheated on my mother? It affected my work, even some of my workmates talk behind my back about my personal issue, which eventually lead to resignation. Pati mga kaibigan ng father ko po nalaman rin. I struggled sleeping, even natatakot sa romantic love na parang ayokong maranasan ang nangyari sa aking mother. So sa ngayon, masyadong maaga para mag-declare na hindi ka na magmamahal or ayaw mo nang magmahal, no? Pero malinaw dun kasi sa sinasabi mo, natatakot pa lang naman. Hindi pa naman umabot dun sa ganung declaration. Pero pwedeng mag-lead yun dun na ayoko na magmahal kasi baka masaktan lang ako. So yung ganyang klaseng takot, okay yan na nire-recognize mo. Mahalaga na ma-separate mo yung actions ng father mo doon sa identity mo. No, hindi porket nag-end yung relationship nila, 'di ba? At ginawa yun ng father mo, hindi ka na magkakaroon ng successful na relationship. So tandaan mo, ito din, yung cheating na nangyari na ginawa ng tatay mo, hindi mo yun ginusto. So hindi ka parte nun. Hindi ikaw ang nag-decide nun, conscious decision yun ng father mo, pinili niya yun, buhay niya yun, responsibilidad niya yun na dapat niya ma-workout sa sarili niya. No? So ikaw naman, as anak, ang magandang pwede mong itry, di ba? Dahil nasa-separate mo yung sarili mo sa kanila, no? Mahalaga na isipin mong maigi, pag nagkaroon ka ng clarity, di ba? Sino ba yung pwedeng suportahan? Di ba? Kasi nasaktan ka, di ba? So yung mother mo for sure nasaktan din. Baka kayong dalawa, no? So, pwede kayong magtulungan, give yourself space to recover. Huwag tayong maging mainipin dito, no? Hindi madali siya. Yung ganitong klaseng recovery. So, bigyan mo ng panahon ng sarili. Ngayon, nahihirapan kang makatulog, 'di ba? Naapektuhan na din yung trabaho mo. So, ibig sabihin nun, no? Malaking indikasyon na to, strong indicator na siya, ha? Na kailangan na rin ng suporta sa mental health professional. Sama din dito syempre yung matuto tayo doon sa situation na to. At syempre yung pagkatuto sa ganitong klaseng situation, hindi siya magiging madali kasi sa bawat ganitong klaseng learning, hindi naman siya mental processes lang, 'di ba? Kasama dito emotional process, kaya painful itong learning na to para sa'yo, no? Pero hindi siya yung something na kailangan nating takbuhan, talagang kailangan natin mag-go through dito sa process na to para ma-make sure natin na nandito yung kamalayan mo sa mga nangyari, hindi mo nilalayuan yung mga blind spots na, alam mo yon, na dumaan, at makakatulong yon para hindi rin mangyari sa'yo sa future. Muli, maraming salamat. Kung kayo ay mayroong klase ng concern katulad ng ating nag-send ng question ni Violet, no? Pwede ninyong makita yung email address sa baba ng ating screen. Muli po, this is Rian Portuguese, your millennial psychologist. Maraming salamat.